Ng happy Wednesday morning. Ngayon po ay ikatatlo na tayo sa buwan ng September. Sabi nga nila ay eto na, bare months na tayo. Oo, Christmas is just around the corner. Di ko makita yung kanta. Mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao. Naku, welcome back po ha. Samahan niyo po pa rin po inyong lingkod may binauhan dito pa rin po sa hashtag ECC Work Related. At ito naman po si Yuel Reyes. Siyempre, kumpleto tayo ngayon. Makakasama natin ang ating co-host, ang Action Woman mula po sa Employees Compensation Commission, si Executive Director Attorney Kaima Velasquez. Idi Kai, good morning. Good morning. Ayan, magandang umaga sa inyo, Sir Yuel at Miss May. At syempre, magandang umaga sa ating mga listeners at viewers, lalo na sa ating mga ka-ECC. Alam nyo, guys, last episode na ng hashtag ECC Work Related ngayong season 5. So, pero mamaya na tayo magpaalamanan at malungkot kasi ngayon sa ECC, sa ating mga ka-ECC, tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid natin ng impormasyon at kalaman tungkol sa EC program. Oo, magbabalik. Tama ka po dyan, Idikay. At napakabilis naman talaga ng ng panahon, ng araw. Biruin mo, naka 23 episodes na pala tayo. 23 na pala yun? 23 pala yun. Parang dumaan lang. Oo. Ngayon, Ang bilis nga. Nagsimula tayo bandang... January ba? February. O, di ba? Sabi ko nga, dire-diretso na yan. Nandito na si Jose Marichan. Nakikinig sa Secretary Betty Lagdaswa. Dire-diretso na yan. Morning, Sec. Morning, Sec. Good morning, sir. Anyway, tama ka dyan, Idikay. Kaya naman dapat, ngayong araw na ito ng Happy Wednesday morning, sulitin po natin, ang ating programa. Mukhang kakaiba to eh. Yes, Miss May. Dahil nga last episode na natin, hindi mawawala ang ating papremyo na inaantay pa rin. Siyempre, Oo every naman. week, every Wednesday, naantay ng ating listeners and viewers ang ating easy question. Yan, Kaya, Idikay, Ayan. ano nga bang ating Huling easy question. huling easy question? Kaya kung ako sa mga nakatutok sa atin ngayon, Miss May, Idikay, Laban open na, na natin no? yung live stream ngayon. Comment na Oo. natin kung ano yung easy question na ipapatanong sa Idikay, atin. Ipapasagot ni Idikay. Bago mo tanong yan, may nag-aapela dito. Meron na agad. Pwede ba daw times 2? Doble pa premyo sa last episode. Ayan. Yes. Nako, Sir Yuel, Miss May, dahil nga last episode na tayo, hindi na natin papahirapan na ating mga viewers at listeners at good vibes na lang ating easy question ngayon. Ang easy question natin ngayon, walang tama or maling sagot. Yun, no? Oo, 'di ba? Ibig sabihin kahit anong isulat, kahit QWERTY lang, joke lang. So, ang question po natin ngayon, ano po yung pinaka-paborito ninyong segment or portion ng hashtag ECC Work Related? At bakit? So, ang ano natin dito, pagandahan siguro ng sagot. Yan ang Oo. contest. Pahabaan, pagandahan. Mag-i-essay tayo ng konti dito. Oo, medyo nobela, Sir Yuel, yung ina-expect nating answers today. At yan ang tanong natin for today. Ano po ang pinaka-paborito nyong segment or portion ng hashtag ECC Work Related? Ang hirap naman ng tanong na yan. Baka pati tayo sasagot din dyan. Oo nga, hirap pumili. Parang Doon na, Miss nararamdaman ko May. na yan. Parang pati tayo sasagot dyan. Tayo'y subject din sa tanong ng easy question na yan, Idikay. Oo nga. Ano kayang... Sir Yuel, Bago natin, bago muna yung sa atin. Ano muna ang mechanics, Miss May, sa mga nakikinig sa atin. Yun, no? Sige. Oo, sige. Doon po sa mga sumusubaybay po sa atin, ayan, dito masusubukan yung sa ating programa Idikay, paggandahan po na sagot, ha? Pagandahan lang to, sabi ni Idikay, times 2. times 2 ang premyo. Wow. Ang premyo. Dahil ang best Okay. comments Wow. po, ang aming Random pipiliin, number. the winner. Romance talaga, Laban no? talaga. Oo, tatlo pa rin ba or isa lang ang winner natin, Idikay? Tatlo pa rin. Tatlo pa rin. Miss May. Oo. Oh, best 3, top 3. Baka Oo, dumami top pa. three. Convince natin ang ating EP kung pwede siyang Wow. magpabigay ng mas maraming premyo. Para may ibang EP doon. Ay, bago Hi, EP. welcome back, Sir Alvin. Ang nakita ko para may iba nakaupo. Ay, sino yung mama na yun? Kaya naman po sa mga listeners and viewers natin ay comment nyo na po ang inyong sagot sa ating comment section at wag na wag kakalimutan ng hashtag ECC Work Related at i-share ang aming live streaming na mapapanood nyo ho sa DZRH News Facebook page. Dahil kapag walang share badge, ay sayang lang at hindi mapipili. Kahit magandang inyong sagot. Sayang ang pa-essay. Oo Sabi nga, nga ang ni pa-essay. Ibigay. Oo, pabilisan mag-type. Kaya eto
na. Ako unang magtatanong. Ikaw yung una magtatanong. Dahil ako ang unang tinanong ni Edie. Si Edie naman ang tatanungin ko ngayon. Babalik agad. Ano po ang inyong paboritong segment for the last 6 months? Din, Oo, mga 6 months Opo. din yun, Sir Yuel, no? Actually, pagka inisip ko, lahat kasi paborito ko eh. Yes. Mahirap pumili ng paboritong anak, di ba? Parang gano'n eh, no? Pero siguro yung itong katuwaan natin sa pagbibigay ng easy merchandise sa ating mga listeners at viewers, nakakatuwa siya. Kasi nakikita mo yung engagement talaga ng ating listeners at viewers. At nakakakuha kami ng feedback na talagang masayang-masaya sila pag nakakakuha nila yung aming gift package. Akala mo naman kung ano, no? Ito po ay maliit lang na token po para sa ating mga sumasali sa easy question. At natutuwa po kami kapag naka-receive nyo po ang aming token para po ma-appreciate namin ang inyong pakikinig at panonood sa amin. Oo. Ayan. Ikaw, Miss May. Ayun. Pero, no, I mean, ang talagang favorite ko na portion dito sa atin, yung pagbangon. Oh, No, kwento yung ng kwento pagbangon ng talaga. pagbangon. Oo, Kasi, actually. yun eh, parang, tayo nasa Operation Tulong tayo, parang sa atin, nakakatuwa na marinig sa mga taong bumagsak, na sila ay tumayo. Oo. At doon sa kanilang pagtayo, merong sumuporta. Oo. At yun ang Employees Compensation Commission. Kasi minsan, mahirap bumangon, idikay, Kung pag walang support. Oo, wala ka Diba? walang kapitan. No? Walang makapitan Walang na gusto mong tumutulong. kumapit pero wala ka makapitan, even the families, 'di ba? Minsan hindi mo Wala ding makasama ang capacity pamilya mo. tumulong, No? oo. O walang capacity tumulong, pero yung mga kwento ng pagbangon dito sa atin, imagine nyo na aksidente, nawalan ng daliri, naputulan ng paa, 'di ba yung mga ganun, at tas nagkasakit and then namatay. Pero dun sa pamilya, yung pamilya ang babangon pag nawala yung member nung family, yung manggagawa, 'di ba? Oo. So nandoon yung support. Yun ang pinakamahalaga sa buhay para makabangon. So this time bilang manggagawa, ang ECC ang nasa likod, ang backbone nila para bumangon, Tama 'di ba? yun, So Miss iyon, May. napaka-favorite ko yun. Alam niyo, minsan kinukwento ko yun doon sa mga pasyente pupunta sa Operation Tulong. Ito, nawalan to ng paa, doon sa kwento ng ECC, 'di ba? Parang sila din mismo parang na-encourage or nagkakaroon sila ng pag-asa na kaya din pala nila yun. Nakaka-inspire talaga, no? Isang inspirasyon talaga, Idikay, yung kwento ng pagbangon na lagi nating napapanood, napapakinggan dito. Ibig sabihin, kahit anong hirap ng buhay, kahit anong problema yung dumating, basta merong sumuporta at yung sinuportahan, talagang sa sarili niya, nagtiwala na ulit, bumalik yung tiwala niya sa sarili niya. So yun, napakahalaga yun. Oo nga. Diba? Diba, Maraming Miss May, yun. pag nanonood Maraming tayo, na-inspire. minsan luluha tayo, di ba? Pagka narinig natin yung kwento, kasi talagang touching yung kanilang mga Yes. kwento ng pagbangon, saka Oo. ramdam na ramdam mo yung hirap na pinagdaanan at yung success story Tama. Tama kayo na dyan, narinig Edie, tsaka natin Miss sa May, no? dulo. Kaya yan din yung paborito ko talaga. Ayan na, Kwento ayan ng na. Ay, pagbangon. O ikaw, grabe. teka lang. Walang gayahan dito. Di kasi talagang nakaka-inspire din. Yung, kumbaga sa ibang mga sabihin na natin, iba pang mga empleyado rin na nagkaroon ng same cases. At pag nakikita nila yung kwento ng pagbangon na parang, uy, ito rin ako. Pwede Parang, pala, oo. Walang imposible. Walang imposible. May pag-asa na muli ka pang makabangon sa pamamagitan ng mga programa na sinubukan din ng mga finiture natin sa kwento ng pagbangon. At isa pang favorite ko. Oh, Edie, meron tsaka pa. Miss May. Ayan. Oo. Yung Isa lang, ECC. Yung ECC balita. Dahil kasi ikaw yung reporter nun sa UL, kaya paborito mo yun eh. Oo nga, yun yung kinakalap natin. Kaya minsan hindi tayo kompletong tatlo dito. Kaya alam niyo naman po, tayo ay nangangalap ng mga balita para sa ECC balita. Correct. Masaya na nakikita yung ating mga kababayan na marami lumalahok through the programs of ECC. Tsaka kung ano yung maitutulong nito sa kanila para sa muling pagbangon, paghahanap buhay muli, hindi man meron mang iba sa kanila kahit job fair, no? Oo, tama. Na PWRDs, oo. WRDs, nag-join, oo. pwede pa rin pala may job fair para sa Oo, kanila. At yun yung definitely. natututunan natin Another support group yun. sa ating ECC balita. Tama. Dapat may number 2 kasi gusto ko yung Q&A. Kasi yung Q&A kasi dami ko natututunan doon eh. Even yung ating mga listener, pagka nagsasalita na yung ating Guest. mga guests, Oo. ay grabe yun.
Diba? At least Biglang alam nila. nagbubugsuan yung mga questions, no, Miss May, kasi, kapag opo, nalilinawan kasi nila na, may ganun pala. Ay, tama pala yung ganun. Ay, mayroon akong hindi nagawa nun, pwede pa palang gawin. May mga ganun. Oo, ayan. Tapos, round 2 na pala to, di ba? Syempre, yung safety pabaon, na lagi ko pinapabaon sa inyo. Kahit hindi po ako credible na doktor, minsan po, paniwalaan nyo rin kasi pinag-aralan pong mabuti na ating team. Experts din naman. Experts Tama. Ayan, so sa Mga mga munting sasali sa contest natin today, na-enumerate na namin lahat ng portions. Baka naman mahirapan. Oo. Nasabi na po namin lahat ng segments, so pwede na po kayo mamili. Pwede ba last episode, Attorney Reg? 2 Mag-ano pa hours sila? kami. Alas 12 po kami dito. Kaya talagang pagandahan ng Safe May, talaga. may premyo din ba tayo? Ay, dapat Pagandahan. kukolektahin natin sa atin. Si Sir Alvin yung Sir Alvin, yung aming mag-decide. premyo. Oo, anyway. So yun po, at least napakinggan natin yung bawat isa sa atin, yung ating mga paborito. Pero syempre, yung kabuuan ng programa Idikay. Kasi hitik. Yung ating programa, kaya tayo nagkukulang sa oras kasi hitik. 'Di ba? Punong-puno ng Hindi nauubusan. mabunga ika nga. Anyway, so dahil napag-usapan na rin po natin na ito naman yung mga nagdaang episodes ng ating programa, siguro maganda balikan po natin, no? Yung 23 episodes every Wednesday na nakasama namin kayo dito sa #ECC Work Related. Pwede ba 'yon, Idikay? Of course. Pwede. So narito po at inihanda namin para sa inyo. Panoorin at pakinggan po natin ito. #ECC Work Related sa DZRH. Sa loob ng 24 na Miyerkules, nakasama namin kayo sa programang nagbibigay proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit, na aksidente o namatay ng dahil sa trabaho. Hatid ng Employees Compensation Commission at DZRH ang #ECC Work Related. Ang muling tanong namin sa inyo ngayong pong araw na ito, ikaw ba'y nagkasakit o naaksidente ng dahil po sa trabaho? Basta work-related yan, tutok na. Alamin ang inyong mga benepisyo dito po sa #ECC Work Related. Kasama sina May Binauhan, Yuel Reyes at ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez. Muli po ako si May Binauhan. Welcome back po sa ating #ECC Work Related. Good morning, Miss May. Ako naman po si Yuel Reyes. At syempre magandang umaga sa ating mga tagapanood at tagapakinig at ating mga ka-ECC. 5 taon nang nagbibigay kaalaman tungkol sa ECC. Talaga namang 50 taong sulong sa pagtulong, no, dahil hindi po tumitigil ang Employees Compensation Commission sa pag-alalay sa ating pong mga manggagawa sa oras ng pangangailangan. Talaga sinisiguro namin dito sa ECC na nagagabayan natin yung mga PWRDs natin sa kanilang pagpapagaling, syempre pagpapalakas, pagbangon at hanggang makarating sila at maibalik natin sila sa economic mainstream. At sa mga serbisyo at benepisyong hatid ng Employees Compensation Program. Nagbibigay po tayo ng pension benefits para po sa mga naulilan ng mga namatay, na manggagawa habang nagtatrabaho. Nagbibigay po tayo ng sickness benefits para po matustusan naman yung pang-araw-araw nilang pangangailangan habang sila ay nagpapagamot. Para tulungan sila makarecover, hindi lang pang-pinansyal, kundi physical. So, Yes. nagbibigay tayo ng free na physical speech, occupational therapy sessions. So, nagbibigay din tayo ng assistive devices. Ano-ano po yung mga assistive devices? Meron tayong wheelchair, crutches, saklay, yan, tawag natin dyan. Nagbibigay din po tayo ng mga hearing aids para dun po sa mga nawalan ng pantinig. Ang laking pasasalamat namin, Ma'am Cecil, kasi maliban po sa PhilHealth, ECC lang po ang nagsusuporta ng assistive devices po ng ating workers. So, lalo na po yung medyo mahal, yung po mga prosthesis or artificial limbs, all out sila all dyan. out po sila, yung mga braces po. Kasi yung pong amputee, yung putol ang paa, pag magka-prosthesis po sila, para silang katulad natin. In fact, may kilala po kami, Grab driver, naka-prosthesis po. Ang gusto lang naman natin ipahatid dito is tutulungan kayo ng ECC na makabalik sa inyong mga trabaho. So, ang DMR2 po at tinatawag natin Disability Management, so DM, tapos Return to Work Assistance Program. So,
as employer, as private employer, sa amin po, pinatutupad namin is tignan kung saan pwede ilagay. Parang least option is yung mawalan. Because we're kumbaga implementing yung artwork po talaga ni ECC. Kasi nga po, sabi niyo nga po, Sir Yuel, nandun pa. May limitation lang. But having a training, consensus education sa supervisors and also the employee, nakakaya naman pong bumalik. Bibigyan po namin kayo ng training at seminar para po mapili niyo yung tamang negosyo para sa inyo na inyo pong mapapalago. At bibigyan po rin po namin kayo ng 20,000 na starter kit plus 10,000 additional na supplementary kit kung after a year po nakita namin na lumalago yung inyong negosyo. Sa paggabay sa mga impormasyong dapat alam ng bawat manggagawang Pilipino. Gaya ng ginagawa ngayon ng programang ito, hashtag ECC Work Related, pagpapakita ng pagmamahal sa mga manggagawa. Patungkol sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Dito sa EC, wala po kayong share. So, ang binabayaran po ng employer para sa inyo dito, kung ang sweldo nyo po ay 14,749 pesos pababa, 10 piso lamang po kada buwan ng inyong premium contribution. Kulang-kulang dumodoble ang benepisyo po ng programa na makukuha from SSS, from the program of SSS and ECC. So may sickness benefit from SSS at may sickness benefit from EC kung work-related yung pagkasakit. What about kung kulang yung kanilang mga dokumento? Paano po pinaprocess ng GSIS Thank you for yun? asking that kasi kami naman po, hindi namin nire-reject agad. Siyempre, binibigyan namin ng tsansa ang claimant na masubstantiate niya kanyang claim. So we use text messages, pwede kami na mag-email o magpadala ng snail mail sa kanila to tell them ano ba yung kulang pa para ma-proseso. Pwede po kayo mag-file ng motion for reconsideration para po i-review ulit ng SSS yung inyong claim. At kung sakali po, the second time, hindi ka pa rin pinagbigyan ng SSS, kung sakali po na ma-deny pa rin yan, pwede po kayo mag-file naman ng appeal, diretso na po sa Employees Compensation Commission. Yung isa sa mga special na privileges na binibigay natin sa ating mga empleyado kasi hindi lamang may kinalaman sa trabaho o habang gumaganap ka ng iyong tungkulin. Kasama din dito ang going to at coming home from work. So, ibig sabihin, papasok ka ng opisina at pauwi ka galing opisina. Covered ka pa rin ng ECC. Sa paghahatid ng good news, matagumpay na nagsagawa ang Employees Compensation Commission o ECC ng sunod-sunod na advocacy seminars sa Negros Island Region. 50 taong sulong sa pagtulong. Yan ang tema ng ika-50 taong anibersaryo ng hindi matatawarang pagbibigay serbisyo para sa mga manggagawang Pilipino ng Employees Compensation Commission o ECC. Lumagda ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ng kasunduan para sa pagtatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex o WRCC at anumang impormasyon para sa kapakanan ng ating mga manggagawa. So tinitingnan po natin yung mga transformative elements like technology, artificial intelligence, climate change, saka yung changing work patterns, yung alternative work arrangement, work from home. So kasama po yan sa tinitignan kung ano yung mga emerging risks not only in terms of accidents or injuries but also in terms of illnesses. Minsan kasi yung naka-telecommuting, meron silang naramdaman ng sense of isolation. Kaya nandyan yung ating psychosocial interventions as part of the functions ng ating safety officers. Pabalik-balik po sila sa pagmomonitor dahil lang usapin po doon ay occupational safety and health. So ang talagang tinitingnan po nila ay pag-i-ensure na ligtas yung lugar, may mga PPEs at yung mga equipment po ay ligtas. Sa pag-ikot natin, may iba na naghahanap sana may makakatulong sa amin, magbibigay ng legal assistance o ng administrative assistance sa pag-process ng claims. Kasi yung iba, pag nahirapan na i-comply yung mga requirements, hindi na tinutuloy. So dapat meron silang lapitan. The succeeding steps would include yung normal regular kapihan, which I could probably do so that I'll have give the opportunity to my colleagues who are administrators or part of the employers group to
come join us and bring with them mga employees who have concerns. We have a law, Republic Act 10524, that mandates all government offices to hire persons with disabilities. So at least 1% of their human resource complement nila is dapat persons with disability. So Should kung meron tayong 100, at least mayroong isa na persons with disability. Sinagot ang mga tanong para sa dagdag kaalaman ng ating mga ka-ECC. Dapat pa bang magpa-register yung ating mga manggagawa para maging miyembro ng Employees Compensation Commission? Hindi ninyo na po kailangan magparehistro ng bukod sa ECC. So kung miyembro na po kayo ng SSS at GSIS, automatic na po na member na rin po kayo ng ECC. Kailangan po bang maubos muna ang sick leave bago makapag-file ng sickness benefits? Ito po yung medyo special sa ECC kasi hindi po required na ubusin muna ang sick leaves. Opo, bago po kayo makapag-claim sa ECC. Sakit wala dun sa listahan ng ECC. Pero merong sa tingin nakuha ito dahil po sa trabaho, meron po bang pagkakataon na yung manggagawa makakakuha din po ng benefit niya mula sa ECC? Ay nako, Miss May, ayan, kahit wala sa listahan, maaari pa rin pong maaprubahan kung mapapatunayan na ang trabaho ang naging sanhi ng kanyang pagkakasakit. So, maaari itong pumasok sa tinatawag natin na increased risk theory. Kayo rin ang unang nakaalam ng mga bagong programa at serbisyo ng pamahalaan para sa sektor ng paggawa. Kung meron tayong masasabi na bagong programa o latest na proyekto ng Department of Labor and Employment sa tulong ng ECC, ito po ay may kinalaman doon sa tinatawag na Workers Rehabilitation Center Complex, no? Ang layunin, yung mga nagkaroon ng injury, napinsalang manggagawa, mabigyan natin ng pagkakataon sa pamamagitan ng mga rehab procedures na makabalik bilang produktibong miyembro ng ating workforce. The other component ng department order which we also clarified and strengthened ay yung dapat ini-empower natin yung mga manggagawa na mag-report na may risk sa kanilang pagawaan at hindi sila natatakot na baka pwede silang tanggalin, balikan sila ng mga employers. So, naka-built-in na dito. So sa mga nakikinig, tingnan nyo lang po, no? Meron naman kami schedule of training na naka-upload sa aming website. Lahat po yan libre. Kasama na dyan yung mandatory SO1 training, BOSS for SO1, BOSS for SO2, COSH, saka yung mga advanced training. As of now, lahat po ng 16 regional offices natin sa 16 administrative regions mula sa NCR, CAR, lahat ay nagkaroon na ng wage adjustment. Pati yung mga kasambahay. Sa pabaon na paalala kung paanong aalagaan ng ating magigiting na mga manggagawa. Siyempre, kahit may ECC po na handang umalalay sa ating mga manggagawa, very important pa rin po syempre ang prevention. So ayaw po natin na aksidente kahit anong mangyari. Sana po kayo ay ligtas. Kung kayo po ay nasugatan or na-aksidente, habang nasa trabaho, covered po kayo ng ECC kahit po ito ay natural disaster. So suotin po natin ang ating mga PPE, sundin po ang company protocols sa pag-iingat. At syempre po, kung may makikita po tayo na perilous na sitwasyon, i-report po natin agad sa supervisor. At sa pagbabahagi ng inspirasyon sa mga kwento ng pagbangon mula mismo sa mga bumabangon at nakabangon sa tulong ng ECC. Ako si Casiano Felipe Jr., dating seaman, na aksidente sa barko, negosyante na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. Ako po si Jobing Carrillo, messenger noon, aksidente sa trabaho, negosyante na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. Ako po si Arnel Serrano, dating seafarer, na aksidente ng dahil sa trabaho, motor shop owner na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. Ako si Rafaela Cruz, customer service representative noon, na-stroke sa trabaho. Negosyante na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. Tuloy-tuloy ang serbisyo, tuloy-tuloy ang benepisyo ng Employees Compensation Commission sa mga manggagawang Pilipino. Hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin makita yung mga programang magbibigay ng proteksyon, benepisyo at oportunidad para sa mas maayos na kinabukasan tungo po sa isang bagong Pilipinas ay may pagkaloob sa inyo. Kayo po ang nagbibigay ng inspirasyon sa Employees Compensation Commission para magpatuloy kami sa aming mga pagsiservisyo.
Dahil sa ECC, ang pag-aalaga sa manggagawa ay pag-aalaga sa bayan. ECC Work Related sa DZRH. Oras natin mga kaibigan, 34 na minuto makalipas alas 10 ng umaga. Idikay, Yuel, no? Sabi ko ngayon ko lang nag-sink in sa akin yung mga importansya ng ating mga pinag-uusapan sa programa. Pagka ano kasi ongoing yung pinag-uusapan mo, syempre focus ka lang dun sa conversation. Pero pag nakita mo pala na parang puzzle. Oo, na nagpipiece together. Ang ganda pag nag-uugnay-ugnay lahat. Ito pala yun. Galing. Tama. Yung pala yun. So sobrang marami talaga yung siguro sa ating mga manggagawa natuto talaga. No, na alam na nila ano yung kanilang gagawin sa actually ano yan oras de peligro pag kami nangyari sa iyo diba? Totoo. Yun. So tuloy-tuloy na serbisyo, tuloy-tuloy na benepisyo, no? Yan po ang ihahatid ng Employees Compensation Commission sa ating pong mga ka-ECC matapos man itong ating programa na #ECC Work Related Season 5 dito po sa DZRH. Yes, Miss May, at sa loob nga ng 23 episodes ay naipaabot natin na ang napakahalagang mensahe sa ating magigiting na mga manggagawa na mayroong ahensya ng gobyerno, katulad nga na sinabi kanina ni Labor Secretary Benny Laguesma, no? Na handang tumulong sa kanila kung sakaling may magkasakit, maaksidente o ayaw man natin mangyari na masawi ng dahil sa trabaho. Kami po sa Employees Compensation Commission sa pangunguna ng DOLE at ni Idikay. Ay kami po ay laging nandito para umalalay sa inyo. Di ba, dinidiscuss natin kanina, Sir Yuel, Miss May, na yung pagbabalik tanaw natin dun sa mga episodes na nangyari over the past 6 months, yung 23 episodes, nag-uugnay-ugnay dun sa ating, kumbaga, bawat episode kasi isang oras na yung... Parang puzzle talaga, no? Diba? Yun talaga. Isang episode, isang sector, isang episode, isang SSS or GSIS or BWC. Pero pag nagbalik tanaw ka at nakita mo siya as a whole, nakakatuwa yung feeling na ay ano pala, holistic pala yung ating programa. Na-address natin lahat tuwing nag-uusap-usap tayo, meron tayong isang maliit na tidbit na na-address. Nakakatuwa kasi na-i-share natin to sa ating mga listeners at viewers. Kaya tuloy-tuloy ang serbisyo, tuloy-tuloy ang benepisyo namin. Galing po sa ECC. Kaya naman, Idikay, guide lang natin yung ating mga listeners and viewers na sa EC program, lalo na sa EC filing. Ano-ano nga ba? Kahit na-discuss na natin to before, konting refresh ng konti. Ano nga ba ang mga dapat nilang tandaan? Ayan, oo. Sir Yuel, alam ko lagi nating inuulit kung paano mag-file. Kasi ito yung madalas na katanungan. Naka-experience ka na aksidente or pagkasakit ng dahil sa trabaho. Anong una kong kailangan gawin? Sa una-una po, gusto naming ipaalala sa ating mga manggagawa at sa mga namumuhunan. So ito po ang ating employees at employers na shared po ang responsibility para po sa Employees Compensation Program availment. So ano pong ibig sabihin natin na shared responsibility? So si employer po kasi ang may access sa SSS portal para po mauna ang pag-click para po makapag-apply ang inyong manggagawa ng mga benepisyo galing sa Employees Compensation Commission. So tulungan po natin yung ating mga manggagawa na na-aksidente or nagkasakit na unahin po yung pagpa-file. So, lagi po natin sinasabi dito, call out po sa ating HR representatives or admin representatives na kayo po ang may responsibilidad para po tulungan ng inyong manggagawa na makapag-file. So, ito po, responsibility ng employer at sa mga part naman po ng mga manggagawa, responsibility naman po natin na mag-provide ng mga documents na kailangan po para makumpleto natin yung ating EC filing. So, kung kailangan po ng medical certificate or kailangan po ng medical abstract, yung pong mga galing sa doktor na pinagpa-check upan nyo, mga resibo po ng mga gamot na inyong binili para po ma-reimburse natin, ito po ay responsibilidad yung kolektahin at pag-ipon-ipunin para po ma-file natin at po proseso ay inyong claim.
At syempre maliban po sa ating hashtag ECC Work-Related Idikay, ano-ano ba yung mga information dissemination, paano natin ikakalat na bahagi ng programa, of course, ng Employees Compensation Commission. Nako, oo nga, Miss May. Di ba nakakalungkot? Ito na, nag-start na kaming malungkot kasi last episode na natin for this season. Pero sa ating po mga nakikinig at nanonood, wag po kayong mag-alala. Although wala po kami dito sa DZRH sa pansamantala. Yan, pansamantala lang, di ba po, Miss May? So, may hint na. Ayan. Kahit po wala kami dito, kami naman po ay patuloy sa pagbabalita, pag-share ng good news about ECC. So meron po tayong information dissemination programs po sa lahat po ng sulok na ating Pilipinas. Tinatry po nating i-reach yung pinaka-liblib, pinaka-malalayang lugar para po ibahagi natin yung kaalaman tungkol sa Employees Compensation Commission at lagi po natin dito iniimbitahan, of course, yung mga manggagawa po sa pampublikong sektor, mga manggagawa sa pang-pribadong sektor at kahit po yung ating mga informal workers. Meron din po tayong mga barangay seminars ngayon na nilaunch. So pupunta po tayo sa mga barangay, sa maliliit na barangay para po i-share naman sa mga residente nung area na yon, yung mga manggagawa dyan. Kasama na dyan yung mga street vendors siguro, sari-sari store owners, tricycle drivers, kung ano po yung maaari yung makuhang mga benepisyo at mga serbisyong inihahatid ng Employees Compensation Commission para sa ating lahat na manggagawa. Wala pong pinipili kahit po presidente ka ng kumpanya, vice president, manager, supervisor, even laborer, even informal workers, covered po kayo ng EC. So, kayo po, lahat pantay-pantay po ang pagtingin ng Employees Compensation Commission sa inyo. Bibigyan po namin kayo ng tulong kung kinakailangan. Paano po, Idi, kapag hindi naabutan yung mga inorganized na advocacy seminars or yung nabanggit nyo po na parang baranggayan, in-house seminar ng ECC. May iba pa po bang programs na pwedeng masalihan? Ayan. Naku, marami kami, Sir Yuel, na mga online webinars. So, para po sa mga busy talaga or hindi po makaalis or hindi makasali sa ating mga physical na mga activities, meron po kami online webinars na lagi po namin pinopost at sinishare sa aming Facebook page. Meron din po kami para naman dun sa mga self-employed members na wala talagang time. Ito po, meron po kaming tinatawag na ECC OPA. So, Online Public Assistance. Sa ECC OPA po, tuwing Wednesday. Tuesday, sorry. Tuwing Tuesday, kasi lalaban sa show natin. Diba? Tuwing Tuesday, pwede po kayo mag-log in sa aming website at pumunta po sa Facebook page. Meron po kaming webinar na may nakaabang na Public Information Assistance Officer para sa inyo. So, pwede po kayo mag one-on-one consultation. Ito po ay bukod pa sa pwede niyo po kami tawagan at mag-send ng message sa aming messenger. Any time of the day, kahit po madaling araw, may sasagot po sa inyo. Libre the next day. Libre. Wow. Libre. Kinabahan niya tayo iPad natin dahil sinabi may sasagot sa inyo kahit madaling araw. The next day, tatanggapin po natin yung mga mensahe at sasagutin po namin ang inyong mga katanungan para po sa EC program na so, kahit basic questions, Idi, baka kasi sabihin, nakakaya naman, ito lang itatanong ko. Ay, naku, wala pong sawa. At wag po kayo mahiya na lumapit or magtanong kasi po, name-measure din po yung performance ng agency. So, kumbaga, nakakatulong din po kayo sa amin tuwing nag-a-approach po kayo kasi nalalaman po namin yung mga kailangan nyo, na-address po namin yung mga issue at nagiging better pa po yung serbisyo natin sa publiko kasi nagkakaroon ng calibration, di ba? Ay, ito pala yung laging na itatanong, ibig sabihin hindi alam ng mga manggagawa yung sagot dito sa tanong na to. So, maglalabas po kami ng mga information materials, isasama po namin siya sa guidance namin sa information dissemination. So, ibig sabihin po, akala nyo wala maliit na bagay, pero po, pag pinagsama-sama, malaking tulong po para sa ahensya. Opo, yung mga contact na yan na idikay, lalong-lalo na yung mga nasa iba't ibang region. Paano yun? Pagpunta nila sa website, so merong mga doon particular region Yes, Miss May. So po bawat po rehiyon, of course hindi po natin kaya i-enumerate yung lahat ng regional extension units natin. Pero po lahat po ng rehiyon sa Pilipinas meron pong presence ang Employees Compensation Commission. So sa website po namin punta lamang po kayo www.ecc.gov.ph. Makikita niyo po yung listahan ng regional extension units na malapit sa inyo sa bawat rehiyon. So kung kailangan niyo po ng tulong at nasa Mindanao po kayo or Visayas or even dito po sa Luzon na malayo sa NCR, meron po kaming regional extension unit na maaari nyo pong lapitan. Bukod pa po sa, pwede po kayong tumawag sa head office po namin. Telephone number 8896
3837 at pwede din po kayo mag-email sa ipad@ecc.gov.ph. So, IPAD, Information Public Assistance Division at ecc.gov.ph. At maaari pong dito nyo ipahatid sa amin ang inyong katanungan or ang request po sa tulong, sasagutin po namin. Yan kasi yung pinaka ngayon no, na messenger na lang, hahanapin na lang yung page ED. Yun actually, mas sobrang dami. Di ba dati kailangan mga 5 trunk lines yung dededicate mo para sa, or dadaanan mo bago ka makakuha ng sasagot sa'yo. Ngayon, lahat ng tao meron ng FB. At handa po, meron po tayong personnel na nakadedicate po para sumagot ng inyong mga katanungan. Ayun. At hindi hindi AI yung kakausap. May AI din kung doon sa mga introvert. Oo, 'di ba? Minsan kasi may introvert. Maganda yan kapag kami mga basic, mga FAQ, yung basic question. lang. Oo, pipindutin mo lang, tayo. meron na doon. Pero kapag may other concerns pa, ED, na pwedeng hindi kaya sagutin ng ng AI. Meron po tayong public assistance worker na nakalaan para dyan. ulitin lang natin ED, yung ating number na yan po na nakikita ninyo sa ating RH television screen. Ang hotline na 8896-7837 or local numbers natin na 899-4251. Pero mas madaling tawagan, yung diretso na. Direct line. 8896-7837. Ayun. So, lahat yan nandiyan na yung mga contacts. Yan. At nabanggit nyo na nga po kanina, ED, na pansamantala lang ito. Pansamantagal. Kaya ano po mga dapat maasahan pa ng ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig sa susunod na season ng #ECC sa Work pagbabalik. Sa pagbabalik po. Sa ating mga listeners at viewers, huwag po kayo malungkot sa pagbabalik po ng #ECC Work Related. Makakarinig po kayo ng mga bagong topics. Marami pa po tayong kailangan pag-usapan at i-share sa ating mga manggagawa. At syempre, hindi mawawala yung, I think, madami sumasagot ng success stories, no? Yung mga kwento ng pagbangon. At yung mga benepisyo po na laging nag-e-evolve. So, pag nagkakaroon po ng bagong pagkakasakit, bagong aksidente, nag-e-evolve din po yung pag-address natin dyan, yung mga pagtulong natin. So, yung mga benefits po natin, nagkakaroon ng updates. So, gustong-gusto po natin yan na sinishare sa ating mga manggagawa. Kasi po, ang mga bagong programa ng ECC ay lahat po na ginagawa natin para sa ating mga manggagawang nagkasakit or na-aksidente ng dahil sa trabaho. Kaabang-abang yan, Yuel. Kaabang-abang. Exciting part. Oo. So, talaga kasing case-to-case basis kaya nag-a-adjust din sa panahon yung mga kung hindi na kaya mahalaga nakatutok talaga sa mga previous episodes natin, attorney, kasi case-to-case basis depende sa pangangailangan ng pasyente. So pati pala yun kasama na. Oo, 'di ba? Yun yung mga surprising, hindi mo ine-expect na covered, pwede pala kasi natutunan mo sa ating ECC. At saka dito sa ating programa, Edika, hinihimay yung mga topic natin para nang sa ganun mas maintindihan nila at lalong-lalo na doon sa proseso ng pagpapile ng claim. Yes. Binabalik-balikan ka natin, di ba? Maya't maya. Yung mga experts natin, di ba? Pag kahit ako minsan may nadidiscover ako na bago dun sa mga proseso na dinidescribe nila or yung mga services na ino-offer ng SSS, GSIS, ibang departments ng Department of Labor and Employment. Nakakatuwa pagka ganyan. Ayun. Okay, so siguro sa ating pagbabalik, bigyang daan natin yung eto na. Yung mga kwento no ating mga listener, no, sa ating easy question. Maya-maya lamang po yan, ha. Sandali lamang, tutok lang po kayo at magbabalik pa rin ang ating #ECC Work Related. #ECC Work Related. Binauhan at Yuel Reyes kasama ang ECC, Employees Compensation Commission, sa #ECC Work Related. Oras po natin, 10 minuto na lang, 11:00 na po ng umaga. Siyempre pa, nagbabalik pa rin po ang ating #ECC Work Related at kasama pa rin natin ang Action Woman Irikay Velasquez at siyempre si Yuel Reyes. Thank you, Miss May. At nandito pa rin po kami ni Sir Yuel, so wag po kayo mag-alala. Nandito pa rin. At napakarami na nga sumagot, ED, sa ating easy question na ano ang pinaka-paboritong segment. Yun, no? Pwede bang unahin muna natin ito? Sabi niya, last episode na pala, buti babalik din kayo. Wow! At, ang galing mo pumili, Sir Yuel, kami po ay, at syempre, ang ECC
ay laging nandito para sa ating mga manggagawa. Oo. Yes. Ayan, naghahatid ng magandang balita. Ayun. Sabi naman ni Rico Bagisi, ang paborito kong segment sa hashtag ECC Work Related ay ang mga kwento ng tagumpay ng mga employee. Ayan. Sabing ganyan. Bakit nawawala? Oo nga. Ayan. Okay. Sabi naman dito, Miss May, pinakabuburitong segment ay ang kwento ng pagbangon. Dahil lubos na humahanga at nabubuhayan sa kanyang buhay dahil may ECC na katuwang sa buhay at handang-handa na tumulong at makapagbigay ng walang katumbas na suporta at pagmamahal sa mga katulad niyang manggagawang Pilipino. Ayun. At maraming salamat po sa inyong comment. Kami po ay nandito para po talaga sa inyo at ipahatid yung mga serbisyo na available po sa ating mga manggagawa. Sir Yuel, I think gusto talaga manalo nung comment mo. Talagang may puso yung kanyang essay. Meron. Oo, May pa-emoji din lumalaban. siya, ED. May pa-emoji May pa. pa-emoji Ayan. pa. Mahirap talaga i-translate minsan yung feelings. Kaya buti may emoji. May Oo. cry emoji ba? Uy, baka magtampo si Rico Bagisi, Idikay, kasi naputol yung message niya. But anyway, yun siya yung nagsabi, ang paborito kong segment sa hashtag ECC Work Related, mga kwento ng tagumpay ng mga empleyado. Nakaka-inspire makita kung paano nila nalampasan yung mga pagsubok at nakamit ang kanilang mga layunin sa trabaho. Maraming salamat, Sir Rico Bagisi. Ang ganda nung sinabi mo. At natutuwa kami kapag may mga kwento ng tagumpay talaga sa ating mga manggagawa. Ito naman po, si Ronald Tumbaga. Last week, favorite ko po kahit isang daliri lang ang naputol sa lady worker, nakakuha pa rin siya ng limpak-limpak. Yan ang word, limpak-limpak na tulong talaga. mula sa ECC na nagamit niya sa pagtatayo ng sariling negosyo. Nakaka-inspire talaga ang effort ng na-injure na worker at ang effort din ng ECC na matulungan ang nais pa rin bumangon sa pagkakasadlak sa dusa. Kaya hindi man makabalik totally sa trabaho, ED. Parang yan kasi yung unang may isip kapag ang ECC nandiyan para makabalik lang ulit matulungan yung manggagawa after ng mangyari sa kanya. Pero pwede rin pala na mag-venture sa iba ng, kung hindi na talaga totally makababalik sa trabaho, Lumang trabaho. pwede magnegosyo. Oo, nagbibigay tayo dyan again ng starter kit na 20,000 at 10,000 as complimentary kit para po doon sa mga manggagawa na instead of gustong bumalik sa dating trabaho, hindi na kaya, pwede pong magnegosyante. At marami po tayong kwento ng pagbangon na naging, 'di ba, successful talaga sila sa kanilang mga napiling negosyo. Kaya nagkakaroon tayo ng mga inspirasyon sa kahit na may contingency, kahit na wala ng parte ng katawan, hindi humahad lang para magkaroon pa rin ng tagumpay ang ating mga manggagawa. Ayun. Si Nora Abuan Makipig, sabi Idikay, halos lahat po, lalo na sa mga natutulungan na empleyado ng muling bumangon sa buhay. At ang hashtag ECC Work Related lamang marinig at malaman na may pag-asa ang mga empleyado na wala ng kanilang kinabubuhay. Salamat. Hashtag ECC Work Related. Maraming salamat po sa inyong comment. Nakakalaki po, nakaka-happy ng puso. Sabi niya, sana po magkaroon ng pag-asa mga manggagawa na walang malapitan sa buhay. Tama. Mabuhay kayo. Yan, Si Nora. Claire Villanueva naman po, ECC Balita at ang kwento ng pagbangon. Yun, no? Marami siyang favorite. Mahaba, Miss Mia. marami ba? At Hindi lang tagumpay ECC na Balita. manggagawang Pilipino po ang paborito ko sa hashtag ECC Work Related. Nakakalungkot man po na sa ngayon ay mamaalam kayo sa ere, pero nakatatak naman po sa puso at buhay namin ang mga pagtulong, pagkalinga at pagsuporta nyo po sa mga empleyado na katulad ko. Sana marami pa po kayong matulungan at mabigyan ng kulay ang bawat buhay. Umaasa po ako at mangyari nawa na magtuloy-tuloy pa ang hashtag ECC Work Related. Talagang aabangan ko po ang inyong pagbabalik. Oo. Wow. Haba talaga nun, Sir Yuel. At I think ikaw talagang inaabangan na dito sa show na to kasi paborito niya yung Easy Balita. Yung kwento ng pagbangon mo talaga. Kwento ng pagbangon. Oo, ano naman. Saka yung pabaon, mamaya, antabayanan niyo kung may huling ECC pabaon si Idikay. Yung kay Adrian, ito, ihabol natin. Sabi niya, pinakapaborito ko pong segment ng ECC, kwento ng pagbangon po. Dahil lubos po akong humahanga at nabubuhayan. Ayan. Meron pa. Marami, pero Hirap pumili, ano? oo nga, masyadong mahaba at magaganda yung ano nila. Essay kasi talaga. Kaya bahala ng ating akala ko. EP na pumili ng ating winners. Oo nga, good luck Miss EP sa sa winners. Hindi, ayan.
Oo, nakakatuwa po yung suporta na pinapakita nyo at yung pagsubaybay po, malaking bagay po sa amin yun na nagkakaroon po kami ng inspirasyon din na ipagpatuloy po yung aming mga ginagawa para po sa ating mga manggagawang nagsasakit at naaksidente sa trabaho. Ayan. So yan, maraming nahirapan ba kayong kumuha na ating mga winners, ating team? Uy, may nagre-request doon, sana daw makita buong staff. Oo. may Mamaya request ipapasok kanina. natin. Oo. Lahat daw na buong staff makita nila kung sino daw mga Meron, nasa likod oo, na. Oo, sige, papasukin ng natin hashtag sila, ECC Miss Work May. Related. Ayan. So, Miss May, i-announce ko na ba yung mga Pwede na po ba? napiling winners? Meron na po ba? Meron ng winners? Oo, ang ating EP napaka-selective at nagbasa po siya talaga ng mga mahabang sagot Sige para nga sa po. araw na Meron to, na. para sa ating 4 po na winners. Ayan, may pa-extra si Miss Peachy. Oo nga, 4 eh. na winners ng ating easy question ngayong umaga. Ang winners po natin si Miss Claire Villanueva. Uy. Salamat po sa inyong sagot. Congratulations. Sir Adrian Troy Palomo. Yun. Sir Rico Bagisi at Miss Nora Abuan. Yun, no? Congratulations. Congratulations. Hintayin niyo po yung message ha. ng aming pong executive producer na si Miss Peachy Gonzales para po sa inyong prize. Para iwas scam. Oo, yan. Tama. Ano ba yan? Magpapaalam na ba tayo? Ay, naku. Magpasalamat ka muna, Idikay. Ayan. Bago tayo magpaalam. Mahirap talaga Oo. magpaalam, pero kailangan at gustong-gusto po namin sa ECC na natutulungan na ating mga manggagawa at gusto po namin magpasalamat sa inyo. Sa lahat po ng suporta na pinapakita niyo po sa hashtag ECC Work Related. Gusto rin po natin na, of course, batiin or bigyan ng pasasalamat ulit at Pasasalamat. recognition yung ating mga guests over the last season. So marami po tayong naging bisita dito sa hashtag ECC Work Related, pero po gusto nating paulit na pasalamatan sila para po sa susunod kapag next season na natin, hindi po sila magpapaatubili sa pagsali ulit sa ating programa. Siyempre po, Dole Secretary Bienvenido Laguesma. Sec. Sir. Sec, good morning po at maraming Sec. salamat po Good sa morning. suporta niyo sa aming programa at sa ECC. Undersecretary Felipe Egargo Jr., si Com Alan Montaño po, si Com Fred Marquez, sa ECC Tech Review po, yung last meeting po natin, si Dr. Marilu Renales, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin. Si ED Jomar Batino of Occupational Safety and Health Center. Of course, si Vice President po ng GSIS, Joseph Philip Andres. SSS Vice President Public Affairs Carlo Villacorta. Thank you, sir. Mula po sa ating partner doctor sa UERMCC, si Dr. Josephine Bundok, Doc Penny. Thank you so much. Partner company po natin mula sa SPI Corporation, si Maria Cristina Gatula. Of course, ang aming partner po, ang aking clustermate, si Dear Alvin Corrada from BWSC at si Engineer Christine Carol Ramos at ang NCDA spokesperson, si Sir Walter Jason Alaba. At syempre po, hindi po natin makakalimutan pasalamatan nating mga ka-ECC sa DOLE, ang ating clustermates, mga directors, mga ng ating bureaus, ng ating services, at syempre yung ating mga director po na attached agencies. Lagi po silang nakasubaybay sa atin at lagi po nila tayong pinapanood. Nakakatuwa po ang inyong suporta at maraming salamat po sa inyo. Huling pabaon na mensahe po. Oo, hindi safety pabaon, pero pabaon na mensahe para sa lahat po na mga tumutok sa atin, no? Ayan. Old nga. episodes po. Wala pong katapusan ang pasasalamat po ng Employees Compensation Commission sa inyo, sa lahat po ng suporta, sa pakikinig, panonood. Again, yung pong kahit po pagtawag nyo po at paghingi nyo po ng tulong, malaking tulong po sa amin para po malaman namin kung saan po kailangan kaming mag-improve sa aming mga serbisyo. So, ang lahat po ng inyong engagement sa amin, kahit po sa Facebook, kahit po dito sa ating programa, hashtag ECC Work Related, kahit po sa opisina, pag nagpupunta po kayo, nagsisend po kayo ng email, malaking bagay po para sa atin. At lahat po ng inyong efforts, lahat po ng inyong pagtanong ay nakakatulong din po sa inyong mga kapwa manggagawa. At sa atin naman po mga employers, yung isa nating guest, di ba, Miss May, Sir Yuel, yung kumbaga best practice patungkol sa pag-engage sa ating mga employees. Huwag po kayo matakot na mag-report ng aksidente or pagkakasakit sa inyong opisina kasi kami po, gusto lamang po naming tumulong sa inyong mga manggagawa at wala pong no fault indemnity po ang iniisip natin dito. So, tulungan niyo po sila makapag-file, tulungan po natin sila na makabalik sa kanilang mga paa, makabangon ulit sila para naman po sama-sama tayo na aasenso. Ayun, no? So, paalam time na. Ay, ayoko. Pero syempre, magbabalik
Abangan po ninyo ang pagbabalik namin. Ayoko, Miss May, ayoko magpaalam. Pwede Oo bang dito nga lang eh. tayo hanggang mamaya? Oo, extended tayo. Sa mga Oo, ano tayo. po, sa mga namimiss ang ating mga nakalipas na episode, yan po ay uploaded Oh, sa uploaded. ating Ayun. DZRH News Television Good news YouTube yan. channel at DZRH News Facebook page. Kaya Oo. balikan nyo lang po yung ating mga Lalo na pag may mga tanong previous sila, episode. no? Mhm. Sa Alam mo, pwedeng gagawin. Miss May, inisip ko nga kanina, sabi ko, mamimiss ko si Sir Yuel saka si Miss May tuwing Wednesday morning. Pero naisip ko, pagka namimiss ko silang dalawa, manonood lang ako ng DZRH. Yes. Yan Hindi din na ang ako gagawin malulungkot. namin. Oo, papanoorin ko na lang kayo, mag-tune in lang ako at matutuwa na yung puso ko. Ayan. Maraming salamat. Edie Edikay. Kay, Miss May, ito po si Yuel Reyes. Oo, si Edikay muna. Ay, Edikay. ako po si Attorney Kaima Velasquez at kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin sa ating bayan. At syempre, ako po yung Wonder Woman dito po sa ECC. May binauhan po lamang at dito pa rin po tayo sa ating #ECC Work Related.